Isang pagkakamali sa klinika ang nagbabago sa buhay ni Belinda Sanchez. Sa hangaring maging isang ina sa sariling pagsisikap, di niya akalaing ang binhing itatanim sa kanya ay pagmamayari ng isang mailap at kinatatakutang bilyonaryo, si Alejandro Belmont, isang mafia boss. Sa gitna ng mga lihim, panganib, pilit silang pinagtatagpo ng tadhana. Ngunit sapat ba ang isang di inaasahang sanggol para palambutin ang puso ng isang lalaking walang kinikilalang pag-ibig? Sa mundong puno ng traidor at selos, matututunan ni Alejandro at Belinda na minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ay ang siyang magdadala sa iyo sa pinakatamang destinasyon. Kamusta mga kaibigan? Samahan ninyo akong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandalang likod at hayaang ang boses kong maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi mapakali ng oras na yon si Belinda habang iniintay ang resulta ng kanyang huling ultrasound at blood tests. Belinda Sanchez, tawag ni Doktora Morales. Tumayo si Belinda, pilit nang umingiti. Doktora, kamusta po? Okay ba ang baby ko? Normal naman po ang lahat, hindi ba? Huminga na malalim ang doktora at pinaupo siya. Niharap nito ang isang folder na may mga dokumentong hindi maintindihan ni Belinda. The baby is healthy, Belinda. High fetal viability. Normal ang lahat maliban sa isa. Kumunot ang noon ni Belinda. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagbayad ako para sa pinakamusay na sperm donor. Sabi niyo, isang professional mula sa Spain ang pinili ko. Doon tayo nagka-problema? Putol ng doktora. Nagkaroon ng system glitch sa fertility clinic nung araw ng procedure mo. Nagkapalit ng mga vials. Ang nailagay sa'yo hindi galing sa professor? Tila tumigil ang mundo ni Belinda. Ano? Kanino? Kaninong anak tong dinadala ko, Dok? Bago pa makasagot ang doktora, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas. Dalawang lalaking nakasuot na may earpiece ang unang pumasok at tumabi sa gilid. Sumunod na isang lalaking tila galing sa isang fashion magazine o di kaya sa isang pelikula tungkol sa mga mafia. Matangkad, matalim ang mga mata na kulay abo at may aurang nagpapalamig sa buong kwarto. Sino sa inyo ang babaeng tinutukoy sa report? Baritono at malamig ang boses na saad ng lalaki. Napatingin si Belinda sa binata mula sa mamahaling sapatos hanggang sa maayos na buhok nito. Sino ka? Bakit ka basta na lamang pumapasok dito? Inis na saan ang dalaga. Belinda, bulong ng doktor na bakas ang takot sa mukha. Siya si Mr. Alejandro Belmonte, ang tunay na donor ng specimen na naisalin sa'yo. Naraglag naman ang panga ni Belinda. Alejandro Belmonte, ang bilyonaryong madalas laman ng balita dahil sa kanyang mga kontrobersyal na transaksyon ng armas sa ibang bansa. Isang lalaking kinatatakutan sa larangan ng negosyo. Tinitigan siya ni Alejandro mula ulo hanggang paa. So, ikaw ang babaeng aksidenteng nagnakaw ng anak ko? Nagnakaw? Bulyaw ni Belinda. Tumayo siya, tinirap ang lalaki kahit nanginginig ang tuhod. Huwag mo kong baligtarin, Mr. Belmonte. Ako ang biktima rito. Nagbayad ako ng malaki para sa tahimik na buhay kasama ng anak ko. Tapos sasabihin mo, nagnakaw ako? Don't raise your voice at me, woman. Hakbang ni Alejandro palapit sa kanya. Hindi mo kilala kung sinong kinakausap mo. Kilala kita. Ikaw yung bilyonaryong palaging galit sa TV. At wala akong pakialam kung gaano kakayaman. Anak ko to. Sinapupunan ko to. Ngumisi si Alejandro. Isang ngising walang bahid ng saya. Technically, it's half mine. At sa mundong kinagagalawan ko, hindi ko hinahayaan ang property ko na pakalat-kalat lang. Lalo na ako ang tagapagmana kong dinadala mo. Property? Taong dinadala ko hindi bagay. Naiiyak na sabi ni Belinda. Umalis ka na. Kalimutan nating nangyari to. Hindi kita kailangan. At lalong di ka kailangan ng anak ko. Lumapit palalo si Alejandro hanggang sa maramdaman ni Belinda ang init ng katawan nito. Hinawakan nito ang baba ng dalaga, pilit itinaas para magtagpo ang kanilang mga mata. Listen to me carefully, Belinda Sanchez. Maraming kaaway ang pamilya ko. Ngayong lumabas sa record na ikaw ang nagdadala ng anak ko, hindi ka naligtas sa labas. Oras tumapak ka palabas ng ospital na to, ikaw magiging pain para makuha nila ako?
Namilog ang mga mata ni Belinda. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin wala kang choice. Gusto mo bang mabuhay o hindi? Kailangan mong sumama sa akin, deklara ni Alejandro. Mateo, ihanda ang sasakyan. Kunin ang lahat ng records niya. Sandali, hindi ako sasama sa'yo. Pilit kumakawala si Belinda pero mabilis siyang nahawakan sa braso ni Alejandro. Huwag kang magmatigas, Belinda. Gagawin natin to sa paraang gusto ko. Mula ngayon ang kwento sa media ay ito. Fiancé kita? Nagkaroon tayo ng affair at engaged na tayo bago pa malaman ang pagbubuntis mo. Seryosong saad ng binata. Nahihibang ka na ba? Magpapanggap akong fiancé ng isang mafia boss? Kesa naman mamatay ka sa loob ng 1 linggo. Yes, you will. Seryosong sagot ni Alejandro. Isang maling galaw mo lang, Belinda. Hindi lang buhay mong mawawala. Isipin mo ang bata. Napahawak si Belinda sa kanyang tiyan. Ang galit niya ay napalitan ng matinding takot. Wala siyang kalaban-laban sa kapangyarihan ng lalaking nasa harap niya. Sumama ka sa akin ng maayos at ibibigay ko sa iyo lahat ng luho at proteksyong kailangan mo. Pero subukan mong tumakas at malalaman mo kung bakit ako tinatawag na Daleon sa negosyo ko. Walang nagawa si Belinda kundi sumunod nang hilahin siya ni Alejandro palabas ng klinika. Sa bawat takbang niya ramdam niya ang bigat ng tadhana. Ang simple niyang pangarap maging ina na uwi sa isang mapanganib na laro ng pagpapanggap. Welcome to my world, Belinda. Bulong ni Alejandro bago sila sumakay sa itim na SUV. Tahimik ang loob ng sasakyan pero bawat segundong lumilipas ay tila tunog ng alarm clock para sa dalaga. Nakatingin lang siya sa bintana, pinagmamasdan ang pamilyar na mga kalsada ng syudad na unti-unting napapalitan ng mataataas na puno at sementadong pader habang papasok sila sa eksklusibong subdivision kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Belmonte. Huwag mong titigan ang bintana na para bang huling beses mo na itong makikita. Bumasag sa katahimikan ang malamig na boses ni Alejandro. Hindi kita ipapakulong, poprotektahan lang kita. Lumingon si Belinda sa binata, ang kanyang mga mata na nilisik sa inis. Protection? Mr. Belmonte, dinala mo ako rito ng labag sa loob ko. Sa diksyonary ko, kidnapping ang tawag doon. Bagyang tinaas ni Alejandro ang kanyang kilay. Di man lang natitigilan sa tapang ng babae. Sa diksyonary ko naman, strategic relocation ang tawag dito. Isipin mo na lang isa tong bakasyon na may kasamang bodyguard na may bitbit ng mga armas. Hindi ako nagbibiro, singhal na Belinda. May trabaho ako, may maliit akong apartment, may mga halaman akong kailangan alagaan. Hindi mo pwedeng basta na lang burahin ang buhay ko dahil lang sa isang pagkakamali sa lab. Sakto, huminto ang sasakyan sa harap na isang malaking bakal na pinto. Bumukas ito ng kusa at bumulaga kay Belinda ang isang mansyon na tila palasyo sa laki. Modern ito, gawa sa puting bato at napapalibutan ng mga armadong lalaki. Ang buhay mo bagong araw na ito, wala na, Belinda. Seryosong sabi ni Alejandro habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Mula ngayon, ang trabaho mo lang ay manatiling malusog at ligtas. Lahat ng kailangan mo mula pagkain hanggang sa pinakamahal na damit ibibigay ko. Pero wag kang lalabas ng gate na yan nang wala ako. Pagkababa nila ng sasakyan, agad silang sinalubong na isang matandang babae na may nakapakaseryosong mukha. Senyor Alejandro, handa ng silid para sa binibini? Salamat, Martha. Dalhin mo na siya sa taas at siguraduhin komportable siya. Utos ni Alejandro bago hinarap muli si Belinda. Magpahinga ka. May dinner time mamayang gabi. Doon natin pag-uusapan ng mga rules sa loob ng pamamahay na to. Rules? Ano ako, boarder? Maktol ni Belinda. No. You are the future mother of my child. Umakit ka na bago pa magbagong isip ko at sa kwarto pa kita patuluyan. Banta ni Alejandro na may halong panunokso sa boses. Mabilis pa sa 4:00 sumunod si Belinda kay Martha. Pagpasok niya sa kwartong laan para sa kanya, halos malaglag ang panga niya. Ang kama sinlaki ng buong kwarto niya sa apartment. May walk-in closet na puno ng mga bagong damit na tila alam na kaagad ang sukat niya. Binibini, ito ang mga kailangan ninyo? Saan ni Martha habang nilalapag isang tray ng prutas. Huwag yun na pong subukan kalabanin si Senyor Alejandro. Mukha lang siyang nakakatakot pero kapakanan niyo lang iniisip niya? Kapakanan ko? O yung bata sa loob ko? Tanong ni Belinda habang inahaplos ang kanyang tiyan.
Sa tingin ko po, pareho. Matalinhagang sagot ng matanda bago lumabas. Lumipas pa ang mga oras at dumating ang gabi. Isang itim na silk dress ang pinadala ni Alejandro para isuot ni Belinda. Pagbaba niya sa dining area, nakita niya ang binata, nagbabasa ng mga papeles habang may hawak na baso ng alak. Nang makita siya nito, tila natigilan ang lalaki ng ilang segundo. "You look acceptable," sabi ni Alejandro. "Salamat sa backhanded compliment." Irap ni Belinda sabay upo sa tapat nito. "Ngayon, pag-usapan natin yung sinasabi mong fiancé acting natin. Paano kung ayaw ko?" Binaba ni Alejandro ang kanyang baso. Ang ingay ng pagtama ng kristal sa lamesa ay nagpatahimik sa buong paligid. Simple lang. Kung ayaw mo magpanggap, kukunin ko ang bata oras na may panganak mo siya at hindi mo na siya makikitang muli. I have the best lawyers in the world, Belinda. Kayang-kaya kitang palabasing unfit mother. Nanginig ang labi ni Belinda sa galit at takot. Napakasama mong tao. I am a realist. Pero kung makikipagtulungan ka, mananatili kang bahagi ng buhay ng anak natin. Magpanggap tayong masayang magkasintahan sa harap ng publiko. Sa loob ng bahay na to, maaari tayong maging magkaibigan o magkaaway kung yan ang gusto mo. Bakit kailangan may engagement? Pwede namang co-parenting lang. Dahil ang mga kaaway ko, tinitingnan ang kahinaan ko. Paliwanag ni Alejandro. Lumapit siya ng bahagya sa lamesa. Ang isang babaeng nagbuntis lang ay madaling saktan o tapusin. Pero ang isang fiancé, yun ay simbolo ng proteksyon ko. Walang magtatangkang galiwan ka dahil alam nilang uubusin ko ang lahi nila kapag may nangyari sa'yo. Napatitig si Belinda sa mga mata ni Alejandro. Sa kabila ng pagiging dominante nito, nakita niya ang isang bahagi ng takot sa mata ng bilyonaryo. Takot na may mawala dito. "Fine," sabi ng dalaga sa wakas. "Magpapanggap ako, pero may isang kondisyon." "Ano yon?" "Huwag mo akong uutusan na parang isa sa mga tauhan mo at wag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko." Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng binata. "Deal. Pero wag mong kakalimutan, Belinda. Sa larong ito, kailangan mong galingan ng pag-arte. Dahil oras na may maniwala na hindi kita mahal, pareho tayo nasa panganib." "Madali lang yon," sagot ni Belinda habang kumakain ng steak sa harapan niya. "Dahil ang totoo sa ngayon, mas madali kitang kamuhian kaysa mahalin." "Good," sagot ni Alejandro. "Keep that energy. Mas maganda ka kapag galit." May ngiti sa labing saad ng binata. Isang linggo nang nakalilipas, simula na maging bilanggo si Belinda sa mansyon ng mga Belmonte. Ngunit imbes na kadena, mga mamahaling alahas at masasarap na pagkain ang bumabalot sa kanya. Gayon pa man ang pinakamahirap na parte, hindi ang pagkakulong kundi ang pagkiharap sa mailap at nakakalitong si Alejandro. Isang gabi, di makatulog ang dalaga. Bumaba siya sa kusina para uminom ng gatas. Umaasang makakatulong siya para mapakalma ang kanyang isip. Ngunit pagdating niya sa counter, napatigil siya. Nandoon si Alejandro, nakatayo sa harap ng malawak na glass window, nakatingin sa labas. Wala tong suot na suit jacket, tanging puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at bukas ang unang dalawang botones. Mukha itong pagod, ngunit lalong nagiging nakakadala sa paningin ng dalaga. "Di ka rin makatulog?" Mahinang tanong ni Belinda. Lumingon si Alejandro. Nawala ang karaniwang talas ng kanyang mga mata, napalitan ng antok na tila nagpabata sa binata. "Masyadong maingay ang katahimikan dito, Belinda. Sanay ako sa gulo." "Bakit di ka uminom ng gatas?" Sabi ni Nanay Martha, mabuti raw yun sa katawan. Saad ni Belinda habang nagsasalin sa baso. "Gatas? Hindi na ako bata." Asar na sagot ni Alejandro, pero di niya inalis ang tingin sa dalaga. Naglakad si Belinda palapit sa kanya at iniabot ang baso. "Sige na, tikman mo lang. O baka naman takot kang uminom kasi baka akala mo may nilagay ako." Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Alejandro. Isang tunog na ngayon lang narinig ni Belinda. Kinuha nito ang baso at sa hindi inaasahang pagkakataon, dumampi ang mainit nitong mga daliri sa kamay ni Belinda. Parang may kuryenteng gumapang sa braso ng dalaga, dahilan para mapasinghap siya. "You are trembling," bulong ni Alejandro. Binaba nito ang baso sa table at tumakbang papalapit. "Takot ka ba sa akin, Belinda?" Hindi. Malamig lang ang aircon." Pagsisinungaling niya kahit ramdam niya, nagiinit ang kanyang mga pisngi.
Biglang nilapit ni Alejandro ang kanyang muka sa leeg ni Belinda. Amoy na amoy ni Belinda ang bango nito. Pinaghalong sandalwood, mamahaling alak at ang sariling bango ng balat ng binata. Napapikit siya na maramdaman ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. Sabi mo kanina, mas madali mo akong kamuhian kaysa mahalin. Paos na sabi ni Alejandro. Bakit parang bumibilis ang tibok ng puso mo ngayon? Kasi ang lapit mo. Normal lang kabahan kapag may lalaking bigla na lang lumalapit, di ba? Depensa ni Belinda. Pilit nilalayo ang sarili pero tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Sa gitna ng tensyon, biglang gumalaw ang tiyan ni Belinda. Hindi sipa ng baby dahil maliit pa ito kundi isang malakas sa tunog ng pagkagutom. Napatitig si Alejandro sa tiyan niya bago tumingin muli sa kanyang mga mata. Gutom na ba ang anak ko? Siguro, nag-crave yata ako bigla ng tacos, yung maraming cheese at sour cream. Nahihiyang amin ang dalaga. Akala ni Belinda pagagalitan siya nito o pagtatawanan, pero laking gulat niya nang alisin ni Alejandro ang kanyang relo at ilapag sa counter. Mateo is sleeping. Don't wake him up. Ako na ang gagawa. Marunong kang magluto? Di makapaniwalang tanong ni Belinda. Nag-aral ako sa Mexico bago ako naging ganito, Belinda. Marunong akong gumamit ng kagamitan sa kusina, hindi lang sa labanan. Sagot nito habang nagsisimulang maglabas ng mga sangkap. Pinanood ni Belinda si Alejandro. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng mundo ay seryosong maghahanda ng kamatis at sibuyas para sa kanya. Nang matapos ang pagluluto, sabay silang kumain sa kitchen island. Simple lang ang tacos pero para kay Belinda, yon ang pinakamasarap na nakain niya. Bakit mo ako inaalagaan, Alejandro? Tanong niya habang may bahid pa ng sour cream sa gilid ng labi. Di sumagot si Alejandro. Sa halip, kumuha ito ng isang tissue at dahan-dahan pinunasan ang labi ni Belinda. Nanatili ang kamay nito sa pisngi ng dalaga pagkatapos. Dahil gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari sa labas ng pader na ito, ligtas ka rito, Belinda. Seryosong sabi ni Alejandro. Ligtas kayong dalawa ng anak natin. Sa unang pagkakataon, hindi nakakita si Belinda ng panganib sa mga mata ng binata, kundi nakakita siya ng tahanan. At sa gabing yon, sa gitna ng malamig na mansyon naramdaman ni Belinda ang unang sipa ng pag-ibig o baka gutom lang talaga yon. Pero nang hawakan ni Alejandro ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa at hindi na to binitawan hanggang matapos silang kumain, alam ni Belinda, mahihirapan siyang panindigan ang pangakong kamuhian ng lalaking to. Matulog ka na, Belinda, bulong ni Alejandro nang ihatid siya nito sa tapat ng kwarto. Baka bukas mas mahirap na kitang pakawalan. Hindi nakasagot si Belinda. Pumasok siya sa kwarto na may malapad ng ngiti at mabilis ang tibok ng puso. Ang umaga ni Belinda ay nagsimula sa isang di inaasahang katahimikan. Walang ingay ng lungsod na nakasanayan niya sa kanyang maliit na apartment. Dito sa mansyon ni Alejandro, tanging huni ng mga ibon at ang mahinang kalantog ng mga kubyertos ang maririnig. Habang pababa siya sa hagdan, nakita niya si Alejandro, abala sa telepono. Galit ito. Ang mga ugat sa kanyang leeg, bakas at ang kanyang boses, tila kulog na umaalingaw sa malawak na sala. Di ko tinatanong kung paano nila nalaman. Ang tinatanong ko bakit buhay pa sila. Sigaw ni Alejandro bago ibinagsak ang telepono sa lamesa. Napatigil si Belinda sa huling baitang ng hagdan. May problema ba, Alejandro? Agad na nagbago ang ekspresyon ng binata nang makita siya. Nawala ang galit at napalitan ng isang blankong maskara. Wala. Kumain ka na ba? Pinahanda ko kay Martha ang almusal mo sa garden. Alejandro, wag mo akong tratuhin na parang bata. Narinig kita. Tungkol ba to sa akin? Sa atin? Lumapit si Belinda. Ang kanyang puso nagsisimula ng kabahan. Huminga na malalim si Alejandro at lumapit sa kanya. Hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga. May mga taong gustong kumpirmahin kung totoong engagement natin. Sinusubukan nilang pasukin ang sistem ng ospital at ang security naman siyang ito, pero wag kang mag-alala. Hindi sila makakalapit sa'yo. Pero paano kung... Di natapos ni Benilda ang sasabihin nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog mula sa gate ng mansyon. Nayanig ang buong gusali. Mabilis namang kumilos si Alejandro. Sa isang iglap, nasa likuran niya na si Belinda at may hawak na itong armas na kinuha mula sa ilalim ng lamesa. Mateo, lock down!
Sigaw ni Alejandro sa kanyang tauhan. Anong nangyayari? Sigaw ni Belinda, halos maiyak sa takot habang nakakapit sa laylayan ng polo ni Alejandro. Huwag kang bibitiw sa akin, Belinda. Doon tayo sa safe room. Utos ng binata. Ang kanyang boses ay kalmado pero puno ng otoridad. Habang tumatakbo sila sa hallway, narinig ni Belinda ang palitan ng putok sa labas. Ito ang realidad na sinasabi ni Alejandro, isang mundong puno ng bala at panganib. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa teres. May hawak na matulis na bagay at mabilis na sumugod sa kanila. Alejandro! Sigaw ni Belinda. Mabilis ang reflexes ni Alejandro. Sinalag niya iyon, binitawan ang armas at hinarap ang kalaban. Nagpambuno sila sa sahig. Kitang-kita ni Belinda ang galit sa mga mata ni Alejandro. Nang mapatumba ni Alejandro ang kalaban, agad niyang binalikan si Belinda. Hingal na hingal siya at ang kanyang kamao may bahid ng dugo. Ayos ka lang ba, Belinda? Nasaktan ka ba ang baby? Tanong ni Alejandro. Ang mga kamay niya'y nanginginig habang hinahawakan ang mukha ng dalaga. Ayos lang ako, pero ikaw, may sugat ka sa braso, Alejandro? Hindi to mahalaga, sagot naman ng binata. Binuhat niya si Belinda na parang bagong kasal at mabilis pumasok sa loob ng isang lihim na pinto sa likod ng library. Sa loob ng safe room, isang kwartong puno ng monitors at supply. Binuhat ni Alejandro si Belinda paupo sa isang malambot na sofa. Dito lang nakahinga na maluwag ang dalaga, pero ang kanyang luha hindi na mapigilan. Sabi ko sa'yo, mapanganib ang mundong ito, bulong ni Alejandro habang lumuluhod sa harap niya. I'm sorry, Belinda. I'm sorry na nadamay ka dito. Sa halip matakot, nakaramdam si Belinda na matinding awa. Kinuha niya ang first aid kit na nasa gilid at dahan-dahan nirinis ang sugat ni Alejandro. Bakit ka humihingi ng tawad? Niligtas mo kami, sabi ni Belinda habang seryosong nagagamot. Akala ko ba business asset lang ako? Ba't parang mas takot ka pang mawala ako kaysa sa buhay mo? Napatitig si Alejandro sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng safe room ay nababalot ng tensyon na mas matindi pa sa away sa labas. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Belinda na naglalagay ng benda. Dahil simula nang pumasok ka sa bahay na to, Belinda, hindi na lang to tungkol sa bata, pagtatapat ng binata. You make me feel like a human again. Hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang lalaking gustong protektahan ng pamilya niya. Tumigil ang mundo ni Belinda. Ang kilig na naramdaman niya kagabi ay mas talo pang tumindi ngayon. Sa kabila ng panganib, naramdaman niyang ito ang lugar kung saan siya dapat naroon. Alejandro, stay with me, Belinda. Not just as a fiancé for show. Hiling ni Alejandro. Nilapat niya ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Stay with me because you want to? Di naman sumagot ang dalaga. Sa halip, niyakap niya na mahigpit ang bilyonaryo. Hindi ako aalis, Alejandro, bulong ni Belinda. Dito lang ako, sa tabi mo. Pagkatapos ng kaguluhan sa mansyon, naging doble ang higpit ng seguridad. Pero sa loob ng mga pader na yon, tila may nagbago sa hangin sa pagitan ni Belinda at Alejandro. Di na sila basta fiancé for show at bilyonaryong masungit. May nabuong kakaibang pagkakaunawaan sa gitna ng panganib. Gabi na at nakaupo si Belinda sa terrace ng kanyang kwarto, nakatingin sa malawak na hardin na ngayon binabantayan na ng mas maraming tauhan. Narinig niyang marahang katok sa pinto. Pasok, sabi niya. Bumukas ang pinto. Niluwan nito si Alejandro. Wala ng kanyang suit jacket. Tanging benda sa kanyang braso nagpapaalala sa naganap na kaguluhan. May dala siyang 2 tasa na mainit na tsokolate. Sabi ni Martha, di ka raw kumain ng maayos na hapunan? Sabi ni Alejandro habang nilalapag ang tasa sa maliit na lamesa sa tabi ni Belinda. Wala lang ako sa mood, sagot ng dalaga. Tumingin siya sa benda ni Alejandro. Masakit pa ba? Umiling naman si Alejandro at tumabi sa kanya. Mas malala pa rito ang naranasan ko nung bata pa ako sa Mexico. Gasgas lang to, Belinda. Bakit ka ba pumasok sa ganitong buhay, Alejandro? Tanong ni Belinda. Ang kanyang boses puno ng kuryosidad. Bilyonaryo ka na. Ba't kailangan mo pang magbenta ng armas? Bakit kailangan laging may kaaway? Huminga na malalim si Alejandro. Tumingin siya sa malayo, tila bumabalik ang kanyang isip sa mga panahon na gusto niya nang kalimutan. Hindi ko pinili ang buhay na to. Ang tatay ko, siya ang nagsimula ng lahat.
Noong 10 taon lang ako, nakita ko kung paano pinasabog ang sasakyan ng nanay ko sa harap ng mga mata ko. Ang tanging paraan para mabuhay at makaganti ay ang maging mas malakas kaysa sa kanila. Ang maging mas kinatatakutan kaysa sa mga masasamang tao na tumapos sa kanya. Hinawakan ni Belinda ang kamay ni Alejandro. Malamig ito, pero ramdam niya ang panginig ng damdamin ng lalaki. Kaya ka ba ganito? Kaya ba kailangan kontrolado mong lahat? Dahil ang pagkawala ng kontrol nangangahulugan ng kamatayan, sagot ni Alejandro. Hinarap niya si Belinda at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Belinda ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero nang dumating ka, nang malaman kong may anak ako, natatakot ako, Belinda. Natatakot ako na baka di ko kayo maprotektahan gaya ng di ko pagprotekta sa nanay ko. Hindi ka ang tatay mo, Alejandro, mahinang sabi ni Belinda. At hindi ako ang nanay mo. Magkasama tayo dito at itong baby natin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Hindi siya lalaking may galit sa puso dahil nandito tayo para sa kanya. Magkatulong tayong mag-aalaga sa anak natin. May ngiti sa labing saad ng dalaga. Bigla, nilala ni Alejandro ang kamay ni Belinda sa kanyang labi at tinalikan ang likod nito. Isang matagal at madamdaming halik. Salamat, Belinda, for staying, for not running away. Saan naman ako pupunta? Ang daming guard sa labas. Biro ni Belinda para pagaanin ang loob ng binata. Natawa naman ang bahagya si Alejandro. Hinila siya ni Belinda para sumandal sa kanyang balikat. Seriously though, gusto kong makilala mong pamilya ko, hindi ang mga tauhan ko, kundi ang mga taong mahalaga sa akin. My fundraiser event sa Makalawa, I want you to be there, officially as my fiancé. Kinakabahan ako, Alejandro, pag-amin ni Belinda. Di ako sanay sa mga high society events, baka mapahiya lang kita. Inangat ni Alejandro ang baba ni Belinda at tinitigan siya ng diretsyo. You are the most beautiful woman I've ever met, Belinda. Walang sino man sa event na yun na makakatalo sa ganda mo, basta manatili ka lang sa tabi ko, okay? Okay, sagot ni Belinda. Nanatili silang ganon, nakaupo sa dilim, magkayakap at pinakikinggan ng tibok ng puso ng isa't isa. Pero sa kabilang panig ng lungsod, may mga matang nakamasid sa kanila. Isang babaeng may hawak na litrato ni Belinda ang galit na galit at pinunit ito. Kala mo ba ganun lang kadali, Alejandro? Bulong ng babae sa dilim. Hindi ako papayag. Na ang isang hamak na babae nga na magmamana sa pinaghirapan natin, saan ng babae sa sarili. Matulog ka na, bulong ni Alejandro kay Belinda bago siya ay nihatid sa kama. May mahabang araw tayo bukas, bibili tayo ng gown mo? Gusto ko yung red, nakangiting sabi ng dalaga. Ibibigay ko sa iyo kahit ang buong tindahan. Sagot naman ni Alejandro na may kasamang kindat na nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Belinda. Ang araw ng fundraiser event ay dumating. Ang mansyon naging abala sa mga makeup artist at stylist na pinadala ni Alejandro para kay Belinda. Isang nagniningning na pulang gown na gawa sa mamahaling diamond ang bumalot sa kanyang katawan na lalong nagpalitaw sa ganda ng kanyang kutis. Binibini, napakaganda niyo po, komento ni Martha habang inaayos ang huling hibla ng buhok ni Belinda. Tiyak na hindi maalis ang tingin ni Senyor Alejandro sa inyo. Salamat, Martha, pero kinakabahan talaga ako. Parang di ako nabibilang sa mundong to. Pag-amin ng dalaga habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat nasa tabi niyo sa Senyor Alejandro, magiging maayos ang lahat. Saad pa ni Martha. Nang bumaba si Belinda sa grand staircase, natigilan ang lahat. Sa paanan ng hagda, naghihintay si Alejandro, suot ang isang midnight blue tuxedo. Na magtamang kanilang mga mata, kitang-kita ni Belinda ang pagkasilaw ng lalaki. Lumapit to at kinuhang kanyang kamay. Sinasabi ko na nga ba, pula ang kulay mo, bulong ni Alejandro. You look breathtaking, Belinda. Buong paghangang wika ng binata. Salamat, ikaw din. Mukhang di ka masungit na bilyonaryo ngayong gabi. Biro ni Belinda para itago ang kanyang kilig. Para sa'yo, magiging kahit ano ko. Seryosong sagot ni Alejandro na nakapagpatahimik sa dalaga. Dumating sila sa party ng isang sikat na hotel. Lahat ng mata nakatuon sa kanila. Ang mga bulong-bulungan parang mga bubuyog. Ang balita tungkol sa biglaang engagement ng pinakamailap na bilyonaryo ay tila apoy na kumalat.
Habang masayang nakikipag-usap si Alejandro sa ilang business partners, isang babaeng naka-emerald green dress ang lumapit sa kanila. Maganda to, mukhang sophisticada at may nakakainsultong tingin. Alejandro, darling, I didn't think you'd showed up after that little incident at your mansion, sabi ng babae sabay haplo sa braso ni Alejandro. Agad naramdaman ni Belinda ang sakit sa kanyang puso. Sino siya? Mahinang tanong niya. Raquel, tipid na sagot ni Alejandro, sabay layon ng bahagya sa babae. Raquel, this is Belinda, my fiancé. Tumingin si Raquel kay Belinda bago mula ulo hanggang paa. Isang mapanuyang ngiting sumilay sa mga labi nito. Fiancé? Oh, so ito palang babaeng kumalat sa balita. I heard about the clinic mistake. Ang galing mo ring pumili ng tiyempo, girl. Mula sa hirap, eto ka na. Bit-bit ang golden ticket sa sinapupunan mo. Raquel, enough. Banta ni Alejandro. Ang kanyang boses naging singlamig ng yelo. Bakit, Alejandro, hindi ba totoo? Lahat tayo dito sa Elite Circle alam na hindi mo basta-basta pakakasalan ng isang waitress o kung ano man siya kung hindi dahil sa bata. Patuloy ni Raquel na lalong nilalakasan ng boses para marinig ng mga nasa paligid. Naramdaman ni Belinda ang pamumutla ng kanyang mukha sa hiya at galit. Hinarap niya si Raquel. Hindi ko alam kung sino ka. Pero kung iniisip mong nandito ako para sa pera, nagkakamali ka. At mas talong wag mong tatawaging golden ticket ang anak ko. Tao siya, hindi investment. How brave! Tawang saad ng babae. Pero Alejandro, don't forget, tayong magkasama nang wala ka pa sa tuktok. Alam ko lahat ng dumi mo. Sa tingin mo ba matatagalan ka ng babaeng yan kapag nalaman niyang tunay na ikaw? Bago pa makasagot si Alejandro, hinawakan niyang bewang na Belinda at hinilato papalapit sa kanya. Ang kaibahan ninyo, Raquel? Si Belinda minahal ako kahit hindi niya pa ako kilala. Ikaw, minahal mo lang ang kapangyarihan ko. Ngayon, umalis ka sa harap namin bago ko ipag-utos sa security na kalad ka rin ka palabas. Napakanga naman si Raquel sa kahihiyan at mabilis na tumalikod. Pero bago siya tuluyang lumayo, nag-iwan siya na isang nakakangilabot ng tingin kay Belinda. Na makaalis si Raquel, agad binalikan ni Alejandro si Belinda. I'm sorry. Di ko dapat hiniyaang lapitan ka niya? Sino ba talaga siya, Alejandro? Ex mo? Tanong ni Belinda, di may kubli ang selo sa kanyang boses. Isang pagkakamali sa nakaraan, sagot ni Alejandro. Hinawakan niya ang mukha ng dalaga. Huwag kang makikinig sa kanya, hindi ka golden ticket. Ikaw ang tanging bagay na totoo sa mundo at hindi ko hahayaan mawala ka sa akin. Pero totoong sinabi niya, di ba? Kung di dahil sa baby, hindi tayo magkakakilala. Malungkot na sabi ni Belinda. Siguro, pag-amin ni Alejandro. Pero kung kailangan kong dumaan sa 1,000 pagkakamali sa klinik para lang mahanap ka, gagawin ko ulit yon. Maniwala ka sa akin, Belinda? Sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng mga spotlight, nagsayaw ang dalawa. Pero sa dilim nakita ni Belinda si Raquel may kausap sa telepono. Matapos ang tensyon sa fundraiser, naging mailap si Belinda. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Raquel. Golden ticket, isang aksidente, isang pagkakamali na kailangan panindigan. Kahit anong gawin ni Alejandro na paglalambing parang may pader na muling nabuo sa puso ng dalaga. Belinda, handa ng sasakyan. Tawag ni Alejandro mula sa labas ng kwarto. Ngayon ang unang major ultrasound mo. Di ba't gusto mong makita ang baby? Binuksan ni Belinda ang pinto. Nakakasual na suot lang si Alejandro. Isang simpleng black shirt na may bumabakat sa kanyang maskuladong katawan. Kailangan mo pa bang sumama? Baka marami kang trabahong maiiwan. Walang mas mahalagang trabaho kaysa rito. Seryosong sagot ni Alejandro. Inabot niya ang kamay ni Belinda. Tara na? Sa loob ng klinik, ramdam ni Belinda ang kaba. Ito ang unang pagkakataon na makikita nila ang anyo ng sanggol. Pagkahiga niya sa kama, nilagyan ng malamig na gel ng doktor ang kanyang tiyan. Ang silid nababalot ng katahimikan habang ginagala ng doktor ang transducer. Bigla, isang mabilis at malakas na tunog ang pumuno sa kwarto. Yan ang heartbeat ng baby ninyo. Nakangiting sabi ng doktor. Napakalakas at napaka-stable. Napatitig si Belinda sa monitor. Isang maliit na tuldok lang to, pero doon bumuhos lahat ng emosyong kinikimkim niya. Napaluha siya sa sobrang kagalakan, ngunit mas nagulat siya nang maramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Alejandro sa kanyang kamay.
Nilingon niya ang binata. Ang lalaking kilala sa pagiging bato at walang awa, nakatitig sa monitor na parang nakakita ng milagro. Namumuo rin ang luha sa mga mata nito. That's my son or daughter, bulong ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Yes, Mr. Belmonte, baby girl, sagot ng doktor. Paglabas nila ng klinik, hindi pa rin binibitawan ni Alejandro ang kamay ni Belinda. Tahimik silang naglakad patungo sa sasakyan. Na makapasok sila, hinarap ni Alejandro si Belinda. Belinda, tungkol sa sinabi ni Raquel, panimula ng binata. Gusto kong malaman mo na kahit nagsimula tayo sa maling paraan, ang nararamdaman ko ngayon ay hindi isang pagkakamali. Noong narinig ko ang tibok ng puso niya, naramdaman ko rin ang tibok ng sakin at ikaw ang nagbigay noon sa buhay ko. Natatakot lang ako, Alejandro, pag-amin ni Belinda. Ang boses bahagyang pumiyok. Paano kung balang araw, ma-realize mo na responsibilidad lang to para kung mapagod ka sa amin? Inabot ni Alejandro ang mukha ni Belinda at dahan-dahan pinunasan ang luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi ako mapapagod, protektahan ang pamilya ko. Binigyan mo ng kulay ang madilim kong mundo, Belinda. Hindi ka lang nanay ng anak ko. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa huling tibok ng puso ko. Di na nakapagsalita si Belinda dahil sa bilis ng tibok ng sarili niyang puso. Sa loob ng sasakyan, unti-unting lumapit ang mukha ni Alejandro hanggang sa naramdaman ni Belinda ang malambot at mainit na labi nito sa kanyang noo, pababa sa kanyang ilong hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at mapusok na halik. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang ugnayan, wagas at totoo. Matapos ang huling ultrasound, di na naging ibang tao si Alejandro. Mas madalas tong umuwi ng maaga, laging may dalang regalo at hindi hinahayaan na lumakad sa Belinda nang di niya inaalalayan. Alejandro, kaya ko namang maglakad mag-isa. Buntis ako, hindi baldado. Tumatawang sabi ni Belinda habang inaalalayan siya ng binata patungo sa garden. I know, pero ang mag-ina ko ang pinakamahalagang kayamanan ko. Di ko mapapatawad ang sarili ko kahit madulas ka man lang. Sagot ni Alejandro, sabay halik sa kamay ni Belinda. Isang matamis na ngiti ang sinukli ng dalaga. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, may isang tao na hindi niya matanggap na may nagmamay-ari na ngayon ang puso ni Alejandro. Dahil sa matinding selos, nakipag-ugnayan si Raquel kay Don Ricardo, ang mortal na kaaway ni Alejandro. Gawin mo na ang plano, Ricardo, bulong ni Raquel sa telepono habang nakamasid sa dalawa sa garden. Alam ko kung kailan bababa ang seguridad ni Alejandro. Oras na mag-gym siya, iiwan niya si Belinda sa library ng mag-isa. Doon niyo siya kunin? Sigurado ka ba rito, Raquel? Kapag nalaman ni Alejandro ang kasabot ka, tatapusin ka niya, babala ni Don Ricardo. Hindi niya malalaman. Palalabasin nating pumasok ang mga tauhan mo sa likod ng mansyon. Basta't siguraduhin mong mawawala ang babaeng yan at ang batang yan sa buhay ko. Dumating ang oras ng plano. Habang abala si Alejandro sa kanyang opisina para sa isang urgent meeting, na iwan si Belinda sa garden pavilion para magbasa ng libro. Dahil nasa loob sila ng estate, naging kampante ang mga guard. Biglang lumapit si Raquel kay Belinda. May dalatong baso ng juice. Belinda, uminom ka muna. Pinagawa ni Alejandro, baka daw mauhaw ka rito? Salamat, Raquel. Akala ko galit ka pa rin sa akin. Nakangiting sabi ni Belinda, di alam ang masamang balak ng babae. Hindi na. Tanggap ko na ang tadhana ninyo. Pagsisinungaling ni Raquel. Uminom si Belinda, ngunit pagkalipas na ilang minuto naramdaman niya umiikot ang kanyang paligid. Ang paningin niya unti-unting nagdidilim. Raquel, bakit parang... Bago pa matapos ni Belinda ang kanyang sasabihin, nawala na siya ng malay. Agad nagbigay ng hudyat si Raquel sa mga tauhan ni Don Ricardo na kanina pa nakatago sa gilid ng pader. Mabilis binuhat ng mga armadong lalaki si Belinda at isinakay sa isang van na dumaan sa blind spot ng mga security camera. Nang matapos ang meeting ni Alejandro, agad niyang pinuntahan ng pavilion. Pero tanging ang libro na binabasa ni Belinda at ang baso ng juice na may bahid ng pampatulog ang nadatnan niya. Belinda? Tawag niya pero walang sumasagot. Nakita niya ang bakas ng gulong sa malapit na gate. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Doon,
Nakita niya si Belinda, nakatali, walang malay sa isang madilim na silid. Habang si Don Ricardo nakangiti sa kamera. Alejandro, meron akong hawak na di mo kayang bayaran ng bilyon-bilyon. Boses si Don Ricardo ang narinig. Kung gusto mo pang makitang buhay ang mag-ina mo, ibigay mo sa akin lahat ng shipping routes mo sa Mexico. Meron kang 3 oras? Sa sobrang galit, sinuntok ni Alejandro ang pader ng pavilion. Mateo, ihanda lahat ng tauhan. Walang ititira sa mga sumalakay dito. Sa kabilang banda, si Raquel ay nagkukunwaring biktima rin at umiiyak sa harap ng mga guard, pero sa loob-loob niya nagdiriwang siya. Ang di niya alam, si Alejandro hindi lang bilyonaryo, siya ay nagiging masama na walang pinapatawad kapag pamilya niya na ang ginalaw. Di na mapigilan ang galit ni Alejandro. Sa bawat segundong lumilipas, tila dinudurog ang kanyang puso sa isiping nasa kamay ng kaaway ang kanyang mag-ina. Gamit ang pinakabagong teknolohiya ng GPS tracking mula sa hikaw na may hidden tracker na pinasot niya kay Belinda para sa seguridad, mabilis nilang natuntun ang kinaroroonan ni Don Ricardo. Isang abandonadong imbakan ng barko sa dulo ng pier. Mateo, pasukin ang likod, walang ititira. Malamig na utos ni Alejandro habang kinakasa ang kanyang armas. Ang kanyang mga mata wala ng bahid ng emosyon. Bumalik siya sa pagiging leader na kinatatakutan ng lahat. Sa loob ng imbakan, nagising si Belinda na nakatali sa isang upuan. Sa harap niya nakatayo si Don Ricardo, hawak ang isang baso ng alak habang nanonood ng balita. Masyadong mahalaga ang buhay mo, Belinda. Nakangising sabi ni Ricardo. Isang baling galaw ni Alejandro tapos ang pangarap ninyo. Bigla, bumasag ang katahimikan ng isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Ang mga ilaw na matay, tanging pulang emergency lights ang nagbibigay liwanag. Mula sa makapal na usok lumabas sa isang figura na parang isang nakakatakot mula sa dilim, si Alejandro. Ibigay niyo sa akin. At pag nakita ko kahit isang sugat kay Belinda, makikita niyong galit ko. Galit na saad ng binata. Agad namang sumugod ang mga tauhan ni Ricardo pero di sila tapat sa bilis at tagaling ni Alejandro. Sa isang iglap, 2 lalaking agad bumagsak matapos tamaan ng bala sa binti at balikat. Nang maubusan ng bala, binitawan ni Alejandro ang kanyang hawak at gumamit ng kamay na pakikipaglaban. Bawat suntok at sipa niya, may kasamang puwersa na isang lalaking wala nang pakialam kung mawala man siya, basta mailigtas lamang ang kanyang pamilya. Sa loob ng 5 minuto, ang mga tauhan ni Ricardo nakandusay na sa sahig. Alejandro, hiyaw ni Belinda. Mabilis tumakbo si Alejandro at kinalaga ng dalaga. Ayos ka lang ba? Ang baby natin, tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa pag-aalala. Ayos lang kami. Salamat, Alejandro. Pag-iyak ni Belinda habang yumayakap ng mahigpit sa kanya. Habang inaalalayan ni Alejandro si Belinda palabas, dumating si Mateo na may hawak na isang tablet. Senyor, nakuha na namin ang buong record ng tawag mula sa burner phone ni Don Ricardo. Isang tao sa loob ng mansyon ang nagbigay ng signal para sa pagkidnap. Naniga si Alejandro. Sino? Pinakita ni Mateo ang audio recording. Ang pamilyar na boses ni Raquel ang umalingaw-ngaw. Siguraduhin mong mawawalang babaeng yan at ang batang yan sa buhay ko. Nagdilim ang paningin ni Alejandro. Hahanapin natin siya. Bulong ni Alejandro. Ang kamao niya ay muling nagangalit. At sisiguraduhin ko pagsisisihan niyang araw na hinawakan niya kayo. Di na hinintay ni Alejandro ang sumikat ang araw. Matapos matiyak na ligtas at mahimbing nang natutulog si Belinda sa ilalim ng bantay ng kanyang magagaling na tauhan, sumakay siya sa itim na SUV. Ang destinasyon ang puntahan si Raquel. Pagdating sa tapat ng unit ni Raquel, hindi na kumatok si Alejandro. Sa isa niyang senya sa kanyang mga tauhan, mabilis na nabuksan ang pinto. Bumalaga sa kanya si Raquel, abalang nag-iimpake ng maleta, bakas ang takot at taranta sa mukha nito. Alejandro? Nauutal na sabi ng babae. Nabitawan niya ang hawak na mamahaling damit. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Huwag mo akong madaan sa pag-arte mo, Raquel. Malamig na putol ni Alejandro. Umakpang siya palapit sa babae. Narinig ko ang recording. Alam ko ang sabuatan ninyo ni Ricardo. Napaluhod si Raquel. Ang luhay mabilis dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Alejandro.
Ilang taon akong naghintay. Akala ko kapag wala ng babaeng yan, makikita mo rin ako na ako ang nararapat para sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Alejandro. Lumuhod siya para magkapantay ang kanilang mga mata, pero ang tingin niya makikita ang galit. Mahal, Raquel, ang tawag doon obsession. At ang obsession yan na magdadala sa sa kapahamakan. Bulong ni Alejandro. Makinig ka ng mabuti. Dahil ito na ang huling beses na magsasalita ko sa iyo. Kahit mawala si Belinda, kahit mawala lahat ng babae sa mundo, hindi kita mamahalin. Wala kang puwang sa puso ko noon pa man. Napahagulgol si Raquel, pero hindi natinag si Alejandro. Si Belinda, siya ang buhay ko. Siya ang babaeng pinili ko at siya ang babaeng pakakasalan ko. At ang batang tinangkamong tapusin ang buhay, yon ang magiging tagapagmana ng lahat ng meron ako. Pagpapatuloy ng binata. Binibigyan kita ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang para makaalis sa bansang to. Kapag nakita pa kita sa teritoryo ko pagkalipas ng 24 na oras, sigurado hindi ka lang sa abroad pupunta. Itutuloy kita sa kabilang buhay. Tumayo si Alejandro. Tinalikuran ng babaeng naging anino ng kanyang nakaraan. Mateo, ihatid siya sa airport. Siguraduhin mong sasakay siya ng eroplano at wag na siyang lulubayan hanggat di lumalabas ng bansa. Sa tindi ng takot at panginginig, mabilis sinara ni Raquel ang kanyang maleta. Alam niya, di nagbibiro si Alejandro. Bago lumabas ng pinto, huminto si Alejandro. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung gaano ko kamahal si Belinda. Dahil sa kasamaan mo, mas naging malinaw sa akin na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Habang paalis ang SUV ni Alejandro, tanaw niya sa rearview mirror ang mabilis na pagtakas ni Raquel patungo sa airport. Sa wakas, ang huling tinik sa kanilang relasyon ay nawala na. Ang tanging natitira na lang ay pagbuo ng pamilyang matagal niya nang ipinagkait sa sarili, ang isang masayang pamilya. Pagbalik niya sa mansyon, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Belinda. Naupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Ligtas na tayo, love. Wala nang mananakit sa inyo. Makalipas sa ilang buwan, dumating na ang pinakahihintay nila. Sa loob ng delivery room, mahigpit ang hawak ni Alejandro sa kanyang kamay. Pawisan, bakas ang kaba sa mukha ng binata na tila mas takot pa kaysa sa asawa. Kaya mo yan, Belinda. Nandito lang ako sa tabi mo. Bulong ni Alejandro. Ang boses nanginginig sa emosyon. Sa huling malakas na ire ni Belinda, isang matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang sanggol na may mapaputing balat, malalagong pilikmata at maliliit na daliri ang inilapag sa dibdib ni Belinda. It's a girl, Mr. Belmonte? Nakangiting sabi ng doktor. Si Baby Malia, mahinang sabi ni Belinda habang humihikbi sa tuwa. Ang ganda-ganda niya, Alejandro. Napaiyak na rin si Alejandro. Isang bagay na di niya akalaing magagawa niya sa harap ng maraming tao. Hinalikan niya ang noon ni Belinda at ang maliit na ulo ni Malia. Salamat, Belinda. Binigyan mo ko ng tunay na dahilan para maging mabuting tao. Napakasaya ko. Makalipas ang isang taon. Ang buong kapaligiran ng simbahan ay nababalot ng mga puting rosas at orchids. Ang kalsada nakasara para sa pinakahintay na kasal ni Belinda at Alejandro. Tumunog ang canon in D. Bumukas ang pinto ng simbahan. Pumasok doon si Belinda. Suot ang isang custom-made gown na nagniningning sa mga kristal. Mukha siyang isang Diyosa. Ngunit ang mas nakakaagaw ng pansin ay ang munting batang babae na nasa unahan niya, si Malia, na ngayon 1 taong gulang na. Suot ang kanyang munting flower girl dress na naglalakad kasama ng kanyang yaya na si Ate Claire. Nagtagpo ang mata ni Alejandro at Belinda sa dulo ng altar. Sa bawat hakbang ni Belinda, tila nagbabalik lahat ng alaala. Ang gulo sa klinik, ang pagpapanggap bilang fiancé, ang kidnapping at ang pagpapatapon kay Raquel, ang lahat ng yon naging bahagi ng mahabang kalsada tungo sa altar na ito. Mula sa unang araw na dumating ka sa buhay ko, alam ko na ikaw ang babaeng mamahalin ko habang buhay at hindi nga ako nagkamali. Dahil sa araw-araw nagigising ako sa umaga, napapangiti na ako, lalo kapag ikaw nasisilayan ko. Alam ko di ako perfect na asawa at ama sa anak natin, pero handa akong gawin lahat. Maibigay ko lang sa iyo at sa anak natin ang isang masaya at buong pamilya. Mahal na mahal kita, Belinda.
Buong pusong saad ng binata. Alejandro, sagot ni Belinda habang pinupunasan ng luha. Maraming nagsasabi na ang pagsasama natin ay isang pagkakamali ng tadhana. Pero kung ang pagkakamaling yon ang nagdala sa akin sa iyo at kay Maria, paulit-ulit ko yung gagawin. Pinipili kita ngayon, bukas at sa lahat ng bukas darating pa. Mahal na mahal din kita at pangako, hindi ako mawawala sa tabi mo. Pagkatapos ng matamis na halik na pinatibay ng kanilang mga pangako, isang marangyang resepsyon ang naganap sa restaurant na pagmamay-ari din ni Alejandro na ipinangalan niya kay Belinda. Ang buhay nila ay naging tahimik at malayo na sa anumang gulo. Binenta na ni Alejandro ang kanyang mapanganib na negosyo at nag-focus sa pagiging isang CEO at ama. Ang kwento ni Alejandro at Belinda ay isang paalala na ang buhay hindi perpekto, ngunit ang mga pagkakamali madalas nagiging daan tungo sa ating tamang destinasyon. Hindi sukatan ang pera, pangalan o marangyang simula para makamit ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa katapatan, pagtitiwala at sa lakas ng loob protektahan ng mga taong mahalaga sa atin. Minsan, kailangan natin dumaan sa matinding pagsubok para mapatunayan na ang pag-ibig kapag totoo, kayang baguhin kahit ang pinakamalamig na puso at ang pinakamagulong tadhana. Sa huli, hindi mahalaga kung paano kayo nagsimula. Ang mahalaga kung sinong kasama ninyo hanggang sa huli. At yan ang kwento na pinatunayan ni Belinda at Alejandro. At dito na po nagtatapos ang ating full story. Abangan po ang mas nakakakilig, drama at comedy na kwento na handog ko sa inyo. Kung ikaw si Alejandro, kaya mo bang talikuran ang kinagisnan mong buhay para sa iyong asawa at anak? God bless po sa lahat. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.